Sasabihin ko na rin ba sa kanila iyong hinala mo doon sa batang kasama sa entourage ni na PJ? Tanong naman ni Melvin. Hindi naman sumagot si Miguel. Muli niyang ibinalik ang tingin sa paligid. Sa dami ng taong naroroon, hindi talaga niya makita si Camila o kahit iyong batang lalaki. Bata ba ka mo? Bunso ko yung may hawak ng coin. Panganay naman ni Jed yung Bible. Tapos iyong mga flower girl ay anak ni na Lexter at Levi. Kaya magpipinsan ang mga bata sa entourage. Ang naiba lang, iyong batang may dala ng singsing. Anak daw yata ng kaibigan ni Crisel. Paliwanag naman ni Phoenix. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Biglang saad naman ni Miguel. Gusto niya makasiguro na tama ang narinig niyang sinabi ni Phoenix. Ang sabi ko, magpipinsan iyong mga batang kasama sa entourage. Ang naiba lang yung may dala ng singsing. Dahil ang sabi sa akin ni PJ, anak daw iyon ng kaibigan ng asawa niya. Napabuntong hininga naman si Miguel. Saan ko makikita ang batang iyon ngayon? Usisa naman niya. Kasalukuyan silang kumakain ng oras na iyon. Ang mga asawang babae ng kaibigan niya ay nasa kabilang mesa. Kaya silang magkakaibigan lang ang naroroon sa mahabang mesa. Magkakasama ang mga bata na kumakain sa iisang mesa. Hindi ko lang alam kung nasaan iyong mesa nila. Sagot naman ni Phoenix. Hindi ba sila yon? Tanong naman ni Dave, sabay turo sa isang direksyon. Sinundan ng tingin ni Miguel ang itinuturo ni Dave. Nakita nga niya ang isang mesa na ang mga nakaupo ay mga bata. Pero hindi niya makita roon ang hinahanap niyang bata. Shit, nasaan na ba yun? Umuwi na ba ito? Napansin ba siya na Camila? Kaya umalis na ito kaagad kasama ang bata? Hindi na nga nakita ni Miguel ang batang iyon, pati na rin si Camila. Kaya nang matapos siyang kumain, agad niyang pinuntahan ang mesa ni na PJ at ni Crisel. Naglalakad na siya na makasalubong ang dalawang batang naghahabulan. Biglang nadapa ang batang hinahabol. Agad itong nilapitan ni Miguel. Hey, are you okay? Tanong niya rito akmang aalalayan niya ito, nang bigla na lang itong lumayo sa kanya. Sinulya pa na lang siya ng bata sa kanito pinagpag ang pantalon. Napangiti naman na malapad si Miguel nang makilala kung sino ang batang iyon. Wala na ang suot nitong coat. Naka-vest na lang ito at nakatupi na rin ang long sleeve na suot nito. Yumuko siya at pinagpantay ang mukha niya sa mukha ng bata. Hi, anong pangalan mo? Kumunot naman ang noo ng batang iyon. Bakit mo tinatanong? Hindi naman kita kilala. Sabi ni Mami, huwag daw ako makikipag-usap sa hindi ko kakilala. Tura naman ng bata sa kanya. Napakamot naman ang kanyang ulo si Miguel. Makati ang ulo mo? Bahagyang natawa naman si Miguel sa tanong ng bata. Hindi naman, kaunti lang. Ako nga pala si Miguel, anong pangalan mo? Hindi sumagot ang batang lalaki. Nakatitig lang ito sa kanya. Hindi ako masamang tao. Hindi ako nangangagat. Alam ko, hindi ka naman aso para kumagat. Pinigil naman ni Miguel ang matawa sa sinabi ng bata. Baka kasi mainis ito kapag tumawa siya sa harapan nito. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Marcos. Sagot naman ng batang lalaki. Natuwa naman si Miguel. Inilahad niya ang kamay sa harapan nito. Pwede ba tayong mag-shake hands? Ilang sandaling nagpalipat-lipat ang tingin ng bata sa kamay niya at sa kanyang mukha. Nabasa niya ang pag-aalangan sa mukha nito. Sige na, pamimilit naman niya rito. Magkakilala na tayo, hindi ba? Inabot naman ng bata ang kamay nito. Nang magdikit ang kanilang balat, pakiwari ni Miguel ay parang may puwersang dumadaloy sa katawan niya. Bago iyon sa pakiramdam niya, bahagya niyang pinasil ang maliit nitong kamay. Sa kaniya ito pinakawalan. Ngunit hindi siya nakontento. Umupo siya sa harapan nito. Pwede ba kitang mayakap? Bago pa makasagot si Marcos, may narinig silang tumawag sa pangalan nito. Sabay silang lumingon sa pinanggalingan ng boses. Camila? Halos pabulong na wika naman ni Miguel. Hindi siya pinansin ni Camila. Basta na lang itong lumapit sa kanila. Uwi na tayo.
Saad nito sa kahinila ang kamay ni Marcos. Sa sobrang gulat naman ni Miguel, hindi siya agad nakakilos. Nakailang hakbang na lang ang dalawa. Nang lumingon si Marcos sa kanya, nakangiti itong kumaway sa kanya. Noon pa lang tumayo ng maayos si Miguel. Saka nakangiti na kumaway sa bata. Magkikita tayong muli, anak. Bakit mo kinausap ang taong iyon? Tanong naman ni Camila kay Marcos. Nakaalis na sila sa mismong reception. Nasa elevator na sila pabalik sa kanilang kwarto. Balak ng Camila na kunin na lang ang kanilang gamit tapos aalis na sila. Ang una niyang plano ay sasama silang mag-ina sa bahay ng mag-asawa. Pagkatapos ng kasal ng mga ito, doon muna sila pansamantalang titira habang naghahanap sila ng doktor na titingin sa kalagayan ni Marcos. Saka na lang sila uuwi ng Baler kapag naipa-check up na niya ang anak. Kaya lang kinabahan siya ng gusto na makita si Miguel na kausap si Marcos. Baka magkahinala ito. Naisip niyang mas mabuti nang umalis na lang sila. Ayaw niyang magkita sila ni Miguel. Hindi niya alam kung papaano makikipag-usap rito at kung ano ang sasabihin kapag tinanong siya nito tungkol kay Marcos. Sa sobrang takot niya kanina, hindi na siya nakapagpaalam pa kay Crisel. Tatawagan na lang niya ito mamaya kapag nakahanap na siya na matitirhan nilang mag-ina. Naghihinayang siya dahil dagdag gastos na naman iyon. Imbis na sana magagamit nila ang pera sa pagpapagamot ni Marcos. Pero heto kailangan niyang bawasan ang naipon niyang pera para pambayad sa titirhan nila. Hindi niya kaya ang presyo sa Glorious Hotel, kaya sa mumurahing hotel na lang sila pupunta. Bukod doon, delikado rin na narito sila dahil baka kakilala ni Miguel ang may-ari ng hotel. Mas madali silang matutunto nito. Mabait naman po si Miguel. Pinandilata ni Camila ang anak. Nabingi yata siya sa sagot ni Marcos. Magkakilala na pala ang dalawa. Mas lalong dapat niyang iiwas dito ang anak. Hindi na rin niya itatama ang paraan ng pagtawag nito sa hindi nakikilalang ama. Hindi mo pa siya lubusang kilala, anak. Malay mo may masama siyang balak sa'yo. Baka bigla ka na lang niyang kunin. Ilalayo ka niya sa mami. Gusto mo bang mangyari yon? Mariing umiling naman si Marcos. Hindi po. Ayoko po na magkahiwalay tayo. Niyakap pa siya ng anak. Mailap sa taong anak niya. Palibhasa silang dalawa lang ni Nanay Cora ang nag-alaga rito. Hindi ito sanay sa ibang tao. Pero nakapagtatakang nakita niyang nakikipag-usap ito kay Miguel. Gayong ngayon lang nagkita ang dalawa. Marahil lukso ng dugo ang dahilan kung bakit malapit agad ang anak niya sa ama nito. Kung ganon, iwasan mo ang taong yon. Huwag mo na siyang kakausapin pa. Gustuhan man ni Camila na magkakilala ang mag-ama. Natatakot naman siya sa maaring gawin ni Miguel kapag nalaman nito ang totoo. Siguradong kukunin nito sa kanya si Marcos. Mabuti naman sana kung isasama siya nito. Ngunit imposible iyon. Baka nga may ibang pamilya na ito. Naalala niya ang babaeng kausap nito noon sa cellphone. Baka iyon lang ang kasama nito ngayon. Maiiwan na naman siyang mag-isa kapag nagkataon. Siya itong nagpakahirap na palakihin ang anak nila. Tapos bigla na lang nitong ilalayo sa kanya dahil lang nagkakilala ang mag-ama. Saan naman ang hustisya noon? Hindi siya papayag na magkahiwalay sila ni Marcos. Hindi na baling nakihirap siya. Basta magkasama lang sila ng kanyang anak. Opo, Mami. Nang makuha ni Camila ang mga gamit nila, agad silang bumaba at dumiretso sa labi ng hotel. Pagkatapos iwan ang key card, lumabas na sila ni Marcos. Eksakto namang may taxi na naghihintay sa labas, kaya sumakay na sila roon. Saan po tayo pupunta, ma'am? Tanong naman ng driver nang nakaupo na sila sa loob. Sa pinakamalapit na hotel, Humanong. Iyong hindi po masyadong mahal ang bayad. Sagot naman ni Camila. Bahagya pang nagulat ang driver sa sagot ni Camila. Iniisip siguro nito na marami siyang pera dahil kalalabas lang nilang mag-ina sa mamahaling hotel. Hindi nito alam na libre lang ang pagtira nila roon sa nakalipas ng 2 araw. Wala siyang kakayahang magbayad sa rate ng hotel,
kahit ang pinakamura nitong kwarto. Kung nabubuhay pa siguro ang mga nakagisna niya mga magulang, baka sakaling ma-afford nila ang pagtira sa hotel kahit ilang araw lang. Pero wala na ang mga magulang niya. Tanging sina Marcos at Nanay Cora na lang ang mayroon siya sa ngayon. Kahit sina Stella at ang tita Ines niya ay hindi na rin niya nakita. Magmula noong napadpad siya sa mansyon ng mga Del Fierro, ilang minuto lang ang lumipas. Huminto ang taxi sa harap ng isang hotel. Binayaran ni Camila ang nakasulat sa metro. Pagkatapos bumaba sila mag-ina. Pumasok sila sa loob ng hotel at lumapit sa receptionist. "Good afternoon, ma'am." Bati naman ng babae sa kanya. "Good afternoon. May bakante ba kayong kwarto? Mag-check-in sana kami ng anak ko, 3 araw." "Ma'am, sige po. Single room po ba o double room?" "Single room lang. Kasya naman kami ng anak ko sa kama." Muntik nang idugtong ni Camila na kung hindi sila magkasya sa kama, matutulog na lang siya sa sahig o kaya naman sa sofa. "Sige po, ma'am." Sinabi naman ng receptionist kung magkano ang rate. Binayaran kaagad ito ni Camila, saka kinuha ang susi ng kwarto. Nasa second floor ng kwarto kaya sinamahan sila ng isa pang staff hanggang sa elevator. Nang makarating sila sa kwarto, agad na inilapag ni Camila ang kanilang mga gamit sa sahig. Maliit lang ang kama. Mabuti na lang at kasya sila ni Marcos. Wala kasing mahabang sofa. Ang tanging naroroon ay pang-isahang sofa at bedside table, saka built-in cabinet. "Dito po tayo titira, mami." Usisa naman sa kanya ni Marcos nang umupo ito sa sofa. "Opo anak, pero pansamantala lang. Kapag naipa-check up na kita sa doktor, uuwi na rin tayo sa bahay. Naghihintay sa atin si Lola Cora." Nag-aalala na kasi siya dahil lately madalas sabihin sa kanya ni Marcos na nahihirapan itong huminga. May congenital heart disease ito na hindi matukoy ng doktor kung namanan nito o nakuha noong ipinagbubuntis pa lang niya. Mula pagkapanganak ay nagpapagamot na ito, pero mukhang hindi na ito manakuha sa gamot. Kailangan na yata itong maoperahan. Malaking pera ang kakailanganin niya, pero ayaw muna niyang problemahin iyon. Maghahanap muna siya ng doktor. May pagkukuhanan pa naman siya ng pera. Kung sakali mang kailangan, maaari niyang ibenta ang shares niya sa Pacific Paper Corporation para magamit sa pagpapaopera ng anak niya. Hindi na baling mawala sa kanya ang negosyong iniwan ng kinalakhang magulang. Basta gumaling lang ang anak niya. "Gagaling pa po ba ako, mami?" "Oo naman anak. Kaya nga tayo naghahanap ng bagong doktor mo para pagalingin ka niya. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mahal na mahal ka niya anak." Kapag ganito na ang sinasabi ni Marcos, naiiyak na si Camila. Kung hindi lang sana siya hiniwalayan ni Miguel, hindi sana siya aalis na mansyon. Titiisin niya sanang pakisamahan ito. Pero ang aga siyang hiwalayan ng loko. 6 na buwan pa lang sila nagsasama. Gumawa na ito ng paraan upang maghiwalay sila. Umalis siyang buntis pero hindi niya na ipaalam dito ang kalagayan niya. Kung nalaman ba ni Miguel na buntis siya noon, hihiwalayan kaya siya nito. Pero ayaw na niyang isipin iyon dahil matagal ng panahon ang lumipas. Hindi na niya mababago pa ang nakaraan. Ang kaya na lang niyang ayusin ay ang kasalukuyan at ang hinaharap. "Mami, ayaw ko pa pong mamatay. Gusto ko pa pong makita si Daddy." Nagulat naman si Camila. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Marcos. Ngayon niya lang narinig na binanggit ang ama. Sa mga nakalipas na taon, hindi ito naghahanap ng ama. Pero ngayon iba na ang dialogue nito. "Daddy? Sinong daddy ang sinasabi mo?" Kanino ba nito narinig ang salitang iyon? Hindi naman nila pinag-uusapan ang tungkol doon. Sa pagkakaalala niya, ni minsan hindi pa niya nabanggit ang salitang daddy kapag nag-uusap sila mag-ina. Sinabihan din niya si Nanay Cora na huwag babanggitin ang salitang iyon. "Wala po ba akong daddy? Kasi iyo pong mga kaklase ko may mga daddy po sila at papa.
Sabi ni teacher, dapat ako rin daw po ay may daddy. Parang may bumara sa lalamunan ni Camila nang marinig ang sagot ng anak. Kahit anong iwas pala niya, hindi niya pwedeng itago ang katotohanang hahanapin din ng anak niya kung sino ang ama nito. Sasabihin ba niya ang totoo o magsisinungaling siya? Paano ba niya sasagutin ang tanong nito nang hindi siya mahihirapang mapaliwanag? Huminga muna siya ng malalim. Nag-ipon siya ng hangin bago niya ibinuka ang bibig. Lahat ng bata ay may mami at daddy, kaya mayroon kang daddy anak. Kaya lang, wala siya rito. Nasa malayo siya at nagtatrabaho. Pagdadahilan naman ni Camila. Kailan po siya uuwi, mami? Kailan po kami magkikita ni daddy? Ito na ang tanong na hindi gustong sagutin ni Camila. Ayaw niyang magsinungaling sa anak. Pero mas lalong ayaw niyang paasahin ito. Baka lalong makasama sa kalagayan nito kapag hindi natupad ang kagustuhan nito na makita ang ama. Hindi ko pa alam, anak. Pero siguro mas maganda na magpagaling ka muna. Kapag nagkita kayo ng daddy mo, matutuwa siya sa'yo. Hindi na siya mahihirapang alagaan kaniya kapag nagkita na kayo. Talaga po, mami? Magkikita po kami ni daddy? Opo, anak. Malapit na. Pagsisinungaling naman niya rito. Bahala na. Ang importante gumaling ang anak niya sa lalong madaling panahon. Baka kapag tumagal lumala pa ang sakit nito. Kaya kailangan na niyang makahanap ng magaling na doktor. Nang gabing iyon na unang nakatulog si Marcos. Nakahiga na rin sa Camila sa tabi nito. Tumunog naman ang kanyang cellphone. Nandamputin niya ito. Pangalan ni Crisel ang nakita niya. Hello? Camila, nasaan ka? Bakit bigla ka nalang nawala? Umalis ka ng hotel nang hindi ka malang nagpapaalam? Napatakip naman si Camila ng kanyang tainga nang marinig ang matinis na boses ng kaibigan. Wait, hinaan mo naman ang boses mo. Magpapaliwanag ako. Wika niya saka bumaba ng kama at pasalampak na umupo sa tabi ng bintana. Uupo sana siya sa sofa, pero baka magising naman si Marcos. Kaya lumayo siya ng kaunti rito at hininaan lang ang boses. Hindi naman kasi siya pwedeng lumabas dahil baka biglang magising ang anak. Siguradong iiyak ito kapag hindi siya nakita sa loob ng kwarto. Kailangan mo nga magpaliwanag ngayon. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo ng personal. Busy kasi kayo. Kailangan na naming umalis ni Marcos dahil naisip kong makakaabala na kami ng husto sa iyo. Nakakahiya naman sa inyong mag-asawa. Wow, gayon ka pa talaga nahiya. Napag-usapan na natin ito, hindi ba? Pumayag na si PJ na tumira kayo muna sa amin habang naghahanap ka ng doktor para kay Marcos. Anong nakain mo at biglang nagbago ang isip mo? Naisip ko kasi na nakakahiya sa asawa mo. Baka matagalan kami sa puder ninyo. Kaya mas okay na lang na maghanap na lang ako ng matitirhan namin. At least wala na kaming aabalahin pang ibang tao. Umandar na naman yung pagiging ma-pride mo. Nakakainis ka talaga. Bahala ka na nga dyan. Pero kapag kailangan mo ng tulong ha, tawagan mo lang ako. Salamat, Crisel. By the way, nasaan ba kayo ngayon? Saan kayo tumutuloy? Bumalik ka na ba ng bahay ninyo? Nandito kami sa isang hotel. Lilipat na lang kami ng tirahan kapag nakahanap na ako ng doktor. Kung sakaling magtatagal pa kami rito sa Manila, baka bumalik ako sa bahay namin. Pero hindi ko pa sigurado. Okay, basta balitaan mo ako ha. Sige, pero hindi ba't aalis kayo ni PJ? Pupunta kayo sa Europe, hindi ba? Oo, mag-honeymoon daw kami sa Italy, sabi ni PJ. Ayoko sana dahil ang gastos lang niyon. Matagal na naman kami nagsasama. Pero mapilit siya. Baka sakali daw na mabuntis na ako. Kung sakaling pareho kaming magbakasyon. Kahit ilang linggo lang. May katwiran naman ang asawa mo, malay mo. Makabuo na rin kayo ng baby ninyo. Sana nga. Oo nga pala. May isang kaibigan dito si PJ na nagtatanong tungkol sa'yo. Hinahanap ka niya sa akin. Tapos ang dami-dami niyang tinatanong. Napipi naman si Camila. Si Miguel ba ang tinutukoy ni Crisel? Hoy Camila, dandiyan ka pa ba?
Oo. Nandito pa ako. May kilala ka bang Miguel Del Fiero? Siya kasi yung nangulit sa akin kanina. Tinalo pa niya ang reporter sa dami ng tanong niya sa akin. Napahilot naman ng kanyang sentido sa Camila. Gusto sana niya magkaila, pero hindi siya sanay magsinungaling sa kaibigan. Crisel, ex-husband ko si Miguel. What? Ibig sabihin, siya ang ama ni Marcos? Nakagat naman ni Camila ang ibabang labi niya. No, hindi. Iyong anak sana namin ni Miguel. Namatay noong ilang linggo pa lang siya sa tiyan ko. Nahulog kasi ako sa hagdanan at dinugo ako. Pagsisinungaling naman niya. Hindi niya gustong aminin ang totoo sa kaibigan. Dahil siguradong makakarating iyon kay Miguel. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng dati niyang asawa kapag nalaman nitong may anak sila. Kaya magpe-play safe na lang siya. Kung ganun, sino ang ama ni Marcos kung hindi si Miguel? May iba ka pa bang nakarelasyon pagkatapos ninyo maghiwalay? Napatingala naman sa kisame si Camila na para bang doon niya makukuha ang isasagot sa tanong ng kaibigan. I had a one-night stand with a stranger. Ilang buwan pagkatapos kong makunan. Sana kagati ni Crisel ang kasinungalingan niya. Ganon? Tapos hindi mo na nakita ang lalaking iyon pagkatapos niyo magsiping ng isang gabi? Oo, yun ang nangyari. Ni pangalan niya hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, may dugo siyang foreigner. Hindi ako sigurado kung American or European siya. That's bad. Yan ang sasabihin ko kay Miguel kapag nangulit-ulit siya. Salamat, Crisel. Sana huwag mo na sanang ibigay sa kanya ang number ko. Ayoko na siyang makita o makausap man lang. Okay, hindi na ako magtatanong kung bakit kayo naghiwalay. Hihintay na lang kita na magkwento. Basta kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako ha. Salamat, tatandaan ko yan. Ingat sa biyahe ninyo ha. Good night. Ikaw rin. Mag-ingat kayo palagi ni Marcos. Ihalik mo ako sa kanya ha. Good night. Mapait ang ngiting pinatay naman ni Camila ang tawag. Sana nga hindi na siya guluhin pa ni Miguel. Ayaw niya magkaroon pa ng ugnayan sa dati niyang asawa.